Isaksak niyo 'to sa utak ninyo, ang naglagay sa inyo sa kapahamakan na yan, ay ang anak ni Apo Lakay. Diyos me. Ulitin ko, ang naglagay sa ang magiging kapahamakan na yan, it will come. Either it's going to be a Carmenarte episode or a toxic waste leveling. Bakla. It will come na pakialam sa inyo mga Amerikano. Ginawa na nila yun sa Subic, sa ganyan. Kasi sa inyo pa? Sino ba kayo? It will come. At gusto ko lang na iparating sa inyong lahat na hindi si Sara, hindi ang mga Duterte, hindi ang mga taga Mindanao, ang mga Bisaya, hindi isang Bisaya ang may dahilan kung bakit kayo malalagay sa panganib in the future, maybe not in 2028, maybe after 2028, kundi ang anak ni Apo Lakay. Ito lang yan. Ito ka Sara Duterte in order to reveal na totoo naman na hindi pumapalag si BBM sa panlalait sa pamilya niya. Hindi pumapalag ng harapan. Oo. Correct. Pero pailalim, saka ang masakit nun, gagawin niya pamilyang yan tumitira sila sa mga kadikit ng ayaw nilang tao. Halimbawa, pag tulad ni Sara, at titirahin niya yung mga nakadikit kay Sara. So yun ang katotohanan dyan. Hindi sila harapan, pailalim. So all those decades, hindi mo sila nakikita sila tumitira. Iba ang gumagalaw for them. And that's how it is. So ngayon, well, ito lang masasabi ko. Ituloy mo lang yan, Sara. Huwag ka na matakot. Banggain mo na lahat ng babanggain mo. Kasi darating ang panahon, ang mga Pilipino, katulad kay, si Miriam, kaya yan natalo, sinubject yan ng, nadaya or natalo, sinubject yan ng black propaganda, parang a week before, di ba yung Brenda? Oo, yung Brenda. Ginanong-ganon siya ng Brenda, and it was effective kay Miriam. Di na Brenda, eventually, yung mga Pilipino, nung mamamatay na si Miriam, doon na lang sinabi na, the best president we never had. Okay, pero all those years, nilalait nila si Miriam. Ano na lang, ito si Sara, bata pa. Baka maumpog pa yung mga Pilipino somewhere along the way ng mas maaga. Pero yun nga. So, banggain mo na lang, banggain lahat, girl. Wala naman. Ulit-ulit na lang yung confidential fund. Sana, mas gusto ko pa yung mga expose ni Trillanes. Mas creative si Trillanes, ano? Gusto ko yung kay Trillanes, yung may tara, may bank accounts, may Excel sheet, may ganyan. Ako naman talaga, ito ganyan yung Excel sheet. Di ba, ito yung nako, dito nila nilagay yung pera, ganyan. So may money flow, may cash flow, Mami Lai. Yung confidential, sa totoo lang, ang badi ng confidential fund na yan. Promise, parang nakakabobo. Parang si Sara lang ba may confidential fund? Diba, ulit-ulit, misuse. Ano misuse? Paano ba misuse? Paano yung napatunayan confidential nga, di ba? Hindi, na-misuse mo. Magkano ba dapat? Hindi, nasa korte, may korte naman, ganyan. Hindi, gusto namin to pang-impeach tayo. Yun naman talaga, gago ka pala. Bakit gusto mong mag-participate si Sara sa gusto mong eksena? Pero yun na nga. So much resources and so much time had been used to determine whether something is wrong with the confidential fund of Inday. Girl, 2 years in time, dapat meron na kayong nakitang mali dyan. Girl, over 1 year nyo nang ano yun? Ay, may pa-balloon. Ano pa nga? Paano yun? Paano ba yan? Ayun, galing. Paano ba yan? Please, paturuan naman ako niyan. No, I think this is a special feature of internet in China. Kailangan Apple yung baka kailangan Apple. Diba? Girl, over 1 year nyo nang tinitira yung confidential funds. Over 1 year, lahat ng tanong nyo pare-pareho. Putang ina. Diba? Kasi wala kayong makita na clear. Diba? Oo, kasi nasa COA na mismo, wala naman pong, hindi naman, maayos naman po yung documentation. Tapos, gusto nyo pa rin siyang, hanapan nyo siya talaga. Okay.
Tapos ngayon Brenda siya, ganyan. Kaya maganda yan. Maganda yung salpukan na to, no? Maganda yung salpukan. Na, yung iba sabihin, ay, hindi maganda sa ekonomiya. Bakla yung pamimigay ng ayuda, hindi rin maganda sa ayuda. Hindi rin maganda sa I think yung ganitong klaseng behavior ni Inday, this really brings shiver down to their spine. No? Alam mo, hindi maganda sa ekonomiya na may opposition na maingay. Eh, tingin nyo ba kung wala si Inday, maganda yung ekonomiya natin? Sino may sabi nun? Hindi, isa yun sa mga sinasabi ng mga na parang dapat tigil kasi nakakasira daw ng yun nga, yung parang, tingin nyo ba maayos yung lagay natin ngayon? Promise. Puta, ina 200 kung hindi kamatis. Ano makakasira sa ekonomiya? Mga ano nila, mga idea nila parang tanga. Ayan, pasagot question ni Miss, ano po kaya yung 5 impeachable offense ni BBM? Paano natin masasagot, din naman in-enumerate ni Inday? Ano ba naman kayo? Ayun. Anyway, tuloy na natin tong video ni Inday. Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it distracts her. Sabi ng mga oo, kasi sabi nila, diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that this country is undergoing. Ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa nila yung diversion, yung gagawin ko din kung ano yung ginagawa nyo. Di ba? Yung ba inflation rate wala. Talo na kayo. Wala na, kahit na... Grabe to. Ano sinasabi niya? Nagda-divert ako? Yeah. It's a tie. Kasi ganun rin yung ginagawa niyo eh. Wala nang paki si Inday. Grabe. Diba? Nagre-real talk na siya. Parang with no political considerations, with no political considerations at all, Mami Laika. Oo, parang ginagago nyo ako. Ako yung ginagawa yung niluluto nyo para hindi mapasin yung kawalangian nyo. O edi gagawin ko kayong di ba? Correct. And now, yung mga nagkikriticize kay Inday, na parang, tingin nyo nakakatulong sa kay Inday ito yung ginagawa niya. Tingin nyo, ganyan. Wala kayong pakialam. Wala rin nga siyang pakialam eh. Oo, she doesn't care anymore. Wala siyang pakialam kung nakakatulong sa kanya o hindi yung ginagawa niya. Ang importante sa kanya, nakakatulong siya sa Pilipino na para i-call out yung mga kapalpakan ng gobyerno to. Correct. And ang nakakatakot siya, if she's going to pull it off, ano pa ibabato niyo kay Inday? If Inday is going to pull this off, wala kayong mababato kay Inday kahit ano. In her entire life. Ayun. So, ano na siya talagang, ang tawag dito sa diversion? Oo, diversion talaga yung ginagawa ko kasi diversion din yung ginagawa ninyo. It's a tie. Diba? Bali na talaga. I don't give a fuck talaga. Ayun. And I'm just going to give you an update. Si Miriam pala ay Gemini din. Really? Oh. So, ako talaga parang, you know what? Ang Gemini, the destructive part of the Gemini, kasi air yan eh, if it becomes a tornado. Pero a tornado forms a long time. Di ba? Unang mahaba. It takes time. Malaki yan. Ano yung yan? Heat. So habang malaki pa yung, mahaba pa yung circumference ng tornado. Yung pag-broom. Huwag mo nang lagyan ng heat kasi lalakas. Liliit yung vortex yan hanggang maging full-blown tornado. Diba? Tapos pagka full-blown tornado na, you cannot do anything. Praning ang Gemini. Hindi po. Si Rizal po ay Gemini. Praning ba si Rizal? Wala pa nga bala si VP. Di ba yung video pa, di pa niya nalalabas. Nag-hair follicle test na si Kong. Diba? Jose Rizal is a Gemini. Your national hero is a Gemini. Praning yung national hero mo. So, mahaba yung PC niyan. Ganyan. Mahaba yan, girl. Mahaba yan. Mahaba ang PC. Okay. So, pag inikot-ikot, pag nilagyan mo na yan ng hit,
at nag-form na yun ng tornado, ay bakla. Drag me to hell. Mm. Diba? Ubusan talaga. Geminis or Jack of all trades, ingat sila. So drag, ano talaga yan? Drag me to hell. So ngayon, itong si Sarah, classic Gemini si Sarah. Observant lang siya sa napakahabang panahon, di ba? Oo. In fact, alam mo, medyo na-surprise ako dun sa ano sa kanya, na parang, kung pinabayaan nyo lang ako sa trabaho ko, yung hindi nyo ako kinantigante or ano, it ano, no, parang put shape dun sa haba ng pasensya niya. Na, siguro, na kahit dinadaot-daot nyo ako, pero hindi nyo pinapakialaman yung trabaho ko, kaya ko pa kayong tiisin. Ganun. Ang problema kasi pati yung trabaho niya binababoy eh. Inaano eh, pinakikialaman. So, Diba? ayun, naubos ang pasensya niya. Mga bayan yung napuno talaga. Yung puno kasi ng Gemini, yung talagang sulian ng kandila. Oo, 11. So, Pero yung mga normal lang yung magalit, ganyan. Pero yung puno, sulian ng kandila yun. Yung Gemini. Wala nang wala nang yung beyond repair. Oo, ganyan ang pag napuno na ang ay tangina ka. Sandali, magsusulian tayo ng kandila. Pero bago ko isoli yung kandila, ulugin ko. Kill bill moment. Ang tapa nga ni Inday, biro mo mag-isa lang siya. Di ba? Mag-isa lang siya. Yeah. Ano yan? Hindi niya inilulutang kasi nga ayaw niyang madamay. So, unlike yung normal na politika ang gagawin, maghahanap ng kakampi, magpahanap ng magko-consolidate ng power para maging pade, mahirap gibain. Si Sarah hindi, labang puto. Hindi nga si Bongbong Virgo. Hindi makipag-head-on. Virgo yan. And Hindi daw sa mga Virgo. And Virgo always wants things organized, structured, perfect, ganyan. Kaya actually magandang partnership nila ni Lisa. Kasi si Lisa very organized. Yan ang kanyang structure sa buhay, si Lisa. Kailangan nyo ng, parang sa Virgo, yun yung, ano niya, yun yung, finifeed ni Lisa yung Virgo in Bongbong. Oo, yung structure. Kasi Virgo can do great, but the structure must be given to them. May sandalan talaga silang structure. Ito kasi si Sarah. Gusto niyo ng structure si Bongbong. Pero yung binabangga niyo, tornado. Bakla. Alam mo daw natin na kahit anong tibay ng structure, pag giniba ng bagyo. Hindi naman bagyo, tornado. It's pure air. Ng tornado, Oo. So, gago ka ba? Ayaw pa naman ng Gemini, yung flatter mo sila. Yung mag-umpisa, akala mo. Tapos bilang, ay, bakit mo ako tinatarantado ngayon? Parang, kaya yung si Sarah, wala na pakialam. Ang Virgo pag ano na, ayun, parang tornado, wala na pakialam yan. Kaya sabi ko, ay tangina lagot kayo dyan kay Sarah pag napuno yan. Di ba pinag-uusapan nga natin on? Last year pa natin pinag-uusapan na bakit si Sarah ayaw po magsalita, ayaw magganyan. Diba? At yung lahat ng mga tao na malapit sa kanya, lahat sila, alam nila na hindi ganun si Inday. Na kumbaga parang, wait lang sila, ganun yung ano. Hindi, they didn't unleash the real Inday. What they unleashed is the distraction that will come before them. Nagets mo? Wala pa kailangan. Gusto nyo palang siraan tayo ng buhay. Siraan tayo ng buhay. Ang ayos-ayos ng usapan natin nung tumakbo ko. Pinatakbo nyo ako. Ganito, ano ba yung... Tapos biglang, hi? Bakit iba nangyayari? Diba? As simple as that. Diba? So, yan ang binalahan yung inano nyo ng si Inday eh. Ginanyan nyo si Inday eh. Pinok nyo ng pinok. Finid nyo ng finid yung air ng heat. That's how you form a tornado. So, pasensyada lang tayo. Kaya wala nang pakialam si Inday. Di ba? Napaka-honest nga ni Inday. Hinayaan nyo na lang sana yung trabaho ko sa DepEd. Diba? Hinayaan nyo na lang sa amin ganyan na. Hindi ba? Pinakailaman ninyo. O di sige, tornado tayo. Wala yung confidential fund nyo, ilang taon nyo ng ilang buwan,
Over a year niyo nang ginagawa yan. Hindi ba? Ngayon, itong si ano, si Sara, hindi siya katulad ni Binay. Si Binay kasi, hindi siya lumaban ng bonggang-bongga nung panahon na yun. Nagets ninyo? Kasi, kung gusto mo maging presidente, you need to compromise. You need to get, kailangan yung Cavite, sa'yo yan. Kailangan yung Pampanga, sa'yo yan. Yung mga vote reach, kailangan sa'yo yan. Di ba si Binay, may ganun pa siya eh. Nandiligaw pa siya ng mga balwarte. Si Sara. Si Sara wala nang political considerations. Ito yung mga statement ni Inday, wala mga political considerations. Kasi kagaya nung na parang, Inday, diversionary tactics daw yung ginagawa mo. Oo, parang ginagawa nila, diversionary tactics. It's a tie, sabi gano'n ni Inday. It's a tie. I think, kung sino yung, pagka-politician yung kliyente mo, yung mga PR dito, sakit ng ulo kay Inday. Why would you say that? Ganyan. Parang kay PRD, nung 2016 election, kung PR ka ni PRD, parang, ano to? Ano to? Baka ito na ang inyong huling Pasko. Baka ito na ang inyong huling Merry Christmas. Diba? Yung yung Christmas as president, ano? Aminin yun nung kay PRD. Nung tumakbo siyang presidente, kung kayong PR nun, talagang ang iisipin niya talaga. Ano to? Anong gagawin natin dito? Paano natin to ibibenta sa mga Pilipino? Paano to? Bubenta. Pero wala naman si PRD no, kung manalo siyang matalo eh. Kasi he has nothing to lose. Diba? Ito si Inday, dumating na siya sa rurok. I don't give a fuck about the presidency. I have nothing to lose. Naging vice president na ako. Nandito na ako. Gusto niyo kong tanggalin niyo ako. But vice president na ako. Pero habang vice president ako, putang ina kayo, makikipagsabayan ako sa inyo. So, i-impeach siya si Inday. Bibigyan niyo yan naman siya ng microphone na panonoorin ng buong Pilipinas. Oo. Nagigets niyo? Kaya di ba sabi ni Inday, di ba, hinayaan niyo na lang sana ako magtrabaho. Hindi niyo sana pinakailaman. Ngayon, bibigyan niyo kayo ng microphone si Inday. Bakla, the worst thing that you could do to yourself is to give a Gemini a platform, a mic, an opportunity to respond, etc. This is now the point of no return. Next year pa, Uranus si Gemini, napaka-delikado niyang, when Uranus transits Gemini. Hindi to dahil sa Gemini si Sara. When Uranus transits Gemini, kaya nga mahaba-haba pa to, magkakaroon pa to ng shifting alliances. Girl, next year will be, we will be surprised in both senses. We will get disappointed, we will get happy, it will be a tumultuous 7 years. So, nararamdaman na natin yung pre-shock ng 7 years na yun. Pre-shock na to. Diba? So, yun na yan. So, good luck na lang. She has nothing to lose. IDJF ng kanyang mentality. Di tawagin niyo siyang Brenda. Ano naman ngayon? Matakot kayo kung ano pa yung mga ilalabas ni Inday. Nung press con niya, yung una niyang press con, di ba, Mami Laika? Yung sabi niya, foreign relations, Martin, deception, marami siyang item doon eh. Sabi niya, dito lang muna tayo ha, deception lang muna. Mahaba yung listahan niya. So talagang may hit list na talaga si ate mo. Diba? At marami siyang balami. Alam mo ano to, kung ako yung politiko, hindi ako harang-harang sa daanan ni Inday. Kasi, lalo na kung gusto kong manalo, tapos harang-harang ako kay Inday, masasapo lang, kahit sabi mong tingin mo malakas yung hatak mo, matatapisan ka ng botante ni Inday. Oo, totoo. Kasi wala na si Inday, pag loko-loko ka, tapos harang-harang ka sa kanya, ilalantad niya, tapos hindi ka pwedeng sa kanya, sa kanal, kasi syempre, meron kang imahin dapat i-protect kasi gusto mong manalo. So, asa ka pa pupunta? So, kung ako yung politiko, na gustong manalo, ayaw ko nakahara sa daan. Taritan ni Inday. Hindi, siguraduhin nyo, kung babanggain nyo si Inday, ay hindi kayo magnanakaw.
Dahil lalabas at lalabas yung pagnanakaw nyo in the future. At yung mga tao, gagamitin itong mga sinasabi ni Inday laban sa inyo. So, siya na naman ang bigla. So, siguraduhin nyo na wala kayong ONC-hin. Mahirap yan. Mami Laika, pag ang kalakaran mo, mali. Marami kang mababangga dyan. Kita mo si Erap, di ba, sa wedding? Sino nakabangga niya? Yung may wedding din. Sino yan? Yung kay Erap, di ba? Kay Erap. Oo. Di ba, ang nakabangga niya may wedding din. O, edi, battle of the wedding. Battle of the wedding. O, di ba? So, di ba nakabangga niya doon yung may wedding, hindi basta. O, so ngayon, babalik, it will come back to you. At gagawin yung, itong mga, lalo na ngayon, may social media, marami na nakapag-save ng mga sinasabi ni Inday. Kaya kasi Inday, magbabato ng soundbite ngayon. Ang ginagawa niya ngayon, she is actually nagtatanim. Okay, magtatanim muna. May mga friends, ha? Okay. O, may marami na kayong materials. And then she will wait for the harvesting. True. Harvesting, hindi ba? So, pagdating ng we'll never know, maybe 2028, 2033, etc. It doesn't matter, mga friends. Because social media has a habit of making the past present. Tapos, mga puno-puno pa kayo mga magnanakaw. Totoo naman, puno-puno kayo ng mga magnanakaw. Wala ba kayong Trillanes level na, ito kumilambat itong babaeng to, ito ang offshore accounts. Wala bang ganung level? Kasi, ako, meron na ako malapit ng makuhang offshore account. Hello sa mga Pilipino nasa Cayman Islands. Correct. Labas na natin yan lahat. And mga Pilipino leaders sa Cayman Islands, alam nyo na ang ating agenda, ha? Dahan-dahan tayo dahil baka mahuli kayong, alam nyo na yung ating mga safety protocol para hindi. Bakit kayo nagmamadali? Ayoko mawala sa trabaho yung pwede makakuha. Kung ikaw, biktima ka ng mga injustices, yung mga corruption and whatnot, yung mga yung mga pagkatapos you see Inday Sara acting this way, tapos meron kang gustong gantihan. Diba? Yung meron kang gustong resbakan. Paano nila re-resbakan si Inday kung kunwari? So, ako feeling ko magdadatingan ng mga ebidensya at mga kay Inday eh. Dahil sa laban niya na to, dahil sa nandito na siya sa Kill Bill moment. Magdadatingan talaga yung mga magdadatingan yung mga I don't know if she's going to pay attention to it or whatever, ganyan. Pero tingin ko, maraming magbibigay kay Inday ng bala. Ako din, Maraming bibigay kay Inday ng bala. Kung ikaw halimbawa yung kalaban mo sa politika is medyo dehado ka, tapos masyadong malaki. Pero ka, di ba? Ilonsi ka, ganyan. Oo. May magkakaunsehan yan pagkatapos ng 2025. Pagkatapos ng 2025 election, ang preparation na yan, 2028. So, dyan na magkakaunsehan yung mga magkakampi ngayon. Kaya ito, tama lang si Inday na maging isa lang siya. No? Somewhere along the way, makakabuo siya ng team, a fresh team. Fresh. Walang bahid, technocratic. Alam mo yon, hindi politika. Diba kaya tama lang to, no? Ano ngayon siya? Ang team song ngayon ni Inday ay Wrecking Ball. Alam naman natin, di ba, kahit sa anumang kwento ng matatanda, ang mga magnanakaw, pag magkakasama, eventually sila mag-aaway-away. Girl, ang mga kwento nagsama-sama, sila mag-aaway-away eventually. So, di ba? Well, after 2025, preparation na yan ng 2028. Oo. Girl, you need 3 years to prepare 2028 dahil matindi ang labanan. Tulfo, Waldes, kung tatakbo pa itong babaeng haliparot na itago na lang sa pangalang Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros. Tapos kung tatakbo pa itong malditang kung si Inday. Inday. Matindi yung labanan, hindi ba? Sa tingin ninyo, itong kampo ni Risa Ontiveros, hindi gagamitin itong mga sinabi ni Inday laban sa inyo? Di ba yung kakampings niya, ginamit yung sinabi ni Duterte laban kay Bongbong? Ano ba? Hindi ba? Ano yan? Royal Rumble on the road to 2020. Kasi sinasabi ko, it's going to be a tumultuous 7 years.
Oo. Kahit sino manalo ng 2020, it's going to be a tumultuous 6 years. Kaya nga, kung ako Sara, ano ko Sara? Go to your inner car and then connect to the universe and then And give no fuck at all, di ba? give no fuck. Alam mo yon? Ano yan? Just be a receptacle of the energy of the universe, di ba? Kasi you don't need to be president in 2028. Yun na lang yun, di ba? You don't need to be president in 2028. Bahal na kayo mag-interpret kung anong ibig sabihin nun, di ba? Pero just embrace the universe, ganyan. Embrace what the universe is taking away, ganyan. But you need to open your inner core in order for you to be able to welcome yung sinasabi ni F. Sionil Jose na dapat ginawa ng tatay mo. Align with the good people. Sabi ni F. Sionil Jose. Because ang nakikita niya kay Digong noon, Digong will usher in the revolution that the Filipinos need against not pumalit sa mga oligarchs. Ay, pumalit sa mga colonizers na nagko-colonize sa mga Pilipino, ang oligarchy. So you need to welcome the good people. At sabi doon ni F. Sionil Jose, ano bang ginagawa ni Digong at nakikipag-ano siya sa mga Marcoses? He has to go to the good people and he has to do it himself because the good people will not go to him. Ganun na ngayon ang tema ng buhay. Sarah, you need to embrace the universe. You need to take every step of the way. Ganyan. Otherwise, sabi ni F. Sionil Jose, madidelay yung revolution. Mas haba pa bago magkaroon ng revolution. So, the earlier na you align with yourself, with the right stars, with the right people, with the people na katulad mo na, I don't give a fuck, putang ina, ayusin natin itong bansang ito. True. Ganun ang leveling. Pero, ayun na nga. Good luck kayo kay Inday. Ganda pa naman ang complexion ngayon ni Inday. Yung kakaiba ito ba? Tapos yung, ang lakas pa niya mang-asar kasi ngayon pagka na meron siya mga media, ang ganda ni bakla. Talagang, yung I don't know if she's taking extra effort to look better these days. Talagang ang ganda niya. Yung mukhang na-relieve din siya na ngayon na nakakapagsalita na siya. Mukhang nagbibigay sa kanya ng magandang tulog eh. She is in her element. Yes, oo. Nagbibigay sa kanya ng magandang tulog eh. Ayun. Diba? Okay. Oo. Anyways, ituloy natin tong ambush press ko. Anong gagawin nyo? Talo na kayo. Absolutely. Sa Quadcom, inibisigan ng HAK allegedly against President Duterte. Sa isang committee naman, sa isang committee naman, inibisigan din ng Senate group, mag-open din po, nakapag-HAK po sa muso, ginagawa nilang mga ganitong investigation. Yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independence sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang namumukhang panga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila and for what? Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. If you were to advise the President, kasi mukhang may intention siya tumakin na ano bang advice ni Vice President kay PR? Kasi he was invited and at first si Vice President tumakin. Pero medyo masama doon pakiramdam kaya he was able to make it today. Oo. Will you encourage or even allow him to attend at the Quadcom? Ako ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko. Uma-attend ako at sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Namang sinasabi nila, namang nagsasabi hindi mo nagpapakasabi na itong pinagkakarelasyon ng President, Vice President, wala na po talagang pagkasa. Listen up 4 years more na. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayo politika. Ulit-ulit ko sinabi, nandun pa ako sa kabinete, doon, sinabi ko na yan, hindi ako ang problema. Bakit ginagawa niyo ako ang problema ng bayan? Hindi ako.
Imagine, saan ka nanganganap ng mga public officials? So shocked about me talking about the debt. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, kakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So bakit kaya? Ako na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. But wait, away back to my Ako, yes ma'am. Na magkaayos yung 2 years po. Na magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya ng namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Express. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinirgas nila, pinukpok nila, binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat na hindi nakakatulog na yon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Hindi lang sorry na, sorry Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am? Kelly? Grabe yung na yung paghingi ni Inday Sara. Magsorry kayo. Yung face niya talaga, you can see na she's really angry. At saka grabe yung niya. Tapos pag-isipan niya paano? Nakalista talaga. Yung kumbaga parang, alam mo talaga na nakalista sa kanya yan yung mga bagay na sisingilin niya. So parang it means na alam niya yung hinihingi niya, alam niya hindi mangyayari. Mm-hmm. So parang game siya. Alam ko hindi niya ibibigay yan pero game ako. Parang ganon. Mm-hmm. So, totoo. Sabi ni Claude, wala na siyang makukuhang boto sa Norte, baliw na VP, Sara Ulo. Sabi ni Claude 07. Bakit Marcos country pa ba ang Norte? Claude 07. Claude, hindi ka ba nakikinig? Wala naman siyang pakialam. Wala naman siyang pakialam. Oo, wag mo ibigay. At saka, tawag dito, wag mo pinagmamalaki yung boto sa Norte. Hindi naman na kayo Marcos country, Araneta country na kayo. Saka, bakit pinagmamalaki yung boto sa Norte? Bakit hindi naipanalo ba nila si BBM noong tumakbong VP? Natalo nga ni Lenny si BBM. Tinanong nga kayo ng South na boto Mais nga kayong mga taga-Norte na RT. Kinain kayo ng buhay na buhay ng boto ng South. O hindi nyo nga nagawang number 1 si BBM as senator. Or kahit sino Marcos. O di wag nyo iboto, wala nang pakialam si Sara. So hindi tatalag kay Sara yan. Hindi na kayo iboboto ng Oo. Ayan, ito may taga-Norte ka o may kasama kang taga-Norte. Iboboto pa rin mo si Inday. Paano yan, Claude 07? Di ba sabi nga ni Inday, wala na siya, I don't give a fuck. Sabi niya, she has nothing to lose. Ibig sabihin nun, Claude, kung hindi mo naiintindihan, kasi nga, dapat alam namin kasi ang iyong reading comprehension level, no? Kailangan na malaman namin ang iyong kulay sa SLAR. Alam niyo yung SLAR? Yung mga kulay-kulay, yung yellow, purple, parang purple ata yung pinakamataas. So hindi mo ba naiintindihan yung sinabi niya na, I don't give a fuck, I have nothing to lose. Ibig sabihin nun, Claude, based on contextual clues, which you might have not experienced in your reading comprehension class. Makadami naman itong sa buong Norte, porque taga-Norte siya, pili niya buong Norte, katulad niya mag-isip. Kahit hindi mo siya iboto, wala siyang pakialam. Ayun. Anyway, ayan. O sige, i-play natin ulit tong Oo. Sabi ko nga noong press con ko, di ba, there's some sort of inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yon, sa organization na yan. As commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially, ang bata who swore to give his life to this country. Sa AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba, walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente.
Pero lahat nagkagulo na sa desecration of the dead kuno na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, sorry sila doon sa lahat, nag-iisipan ko. Ma'am, actually sa press con, halata ang galit, hindi kayo nakikinig. Bukod sa binanggit niyo na nag-umpisa ng toxic ng relationship with them during that graduation, anong pinagpunta ng galit niyo with kayo? Siya ang Pangulo, hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung buong bansa. Ako ba Pangulo? Sasabihin ko na, trabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is short time for a president. Ma'am, do you honestly believe na he knows everything, he is in control of everything that's happening? All these hearings, I cannot speculate on his soundness of mind. Ma'am, sinasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ng Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iniiba nila yung difference niyo between the President and you. Ano po sabi niyo po ito sa comparison between you? Ano bang nire-raise nila sa global stage? Saan doon? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle-income country. Anong na-raise? Pinopromote yung West Philippine Sea and all, yung issues doon. Kung ako, gusto kong gumanti kay Sara at ipagtanggol ang BBM administration. Yan yung mga dapat kong explain. Nasaan na tayo dun sa target? Nare-reach ba? Nasaan ang 20 pesos na bigas? Charot. Di ba? Are we middle income country? Claude, huwag ka masyadong maingay dyan sa comment section unless gusto mong umakyat. Gusto bang umakyat? Claude 07. Sira ang ulo ka din, Claude. Gusto mong umakyat? Bilis. Bilis, Claude. Akyat. Pag matapang sa comment section, dapat matapang ding umakyat. Ayan na, Claude, oh. Akyat na, Claude. O, pagkatapos biglang aalis. Ayun. Maligo ka muna. Nakaligo na ako. Gusto mo sabay pa? Bilis, akyat. Daming hanash. Bilis. Nakaligo na. Maligo ka muna ha. Nakaligo na. Alam mo naman, kahit naligo ka, Claude, mabango ka. Umayos ka nga. Bilis. Nakaligo na. Oh, ano pa? Bilis, Claude. Kaya umakyat? Hindi. Kasi Claude, tanga ka lang. 'Di ba? Tanga ka lang na umaasa nakikita sa pangtotrol. So ngayon, ano gagawin natin sa iyo, Claude? Bilis na, akyat na. Akyat na para di ka tanga. Ipaglaban mo yung mga taga-Norte na nandito ngayon. Ipakita mo sa kanilang tama ka, sila hindi. Correct. Kinokontra ka ng mga kapwa mo taga-Norte dito, putang ina mo ka. Oh. Bilis, Claude. Para naman makita natin kung meron kang ibang mabubuga bukod dun sa ligo-ligo. O, hindi ka na makasalita, Claude. Bakit? Hindi ba kasi Claude yan ng TikTok? Oo. Kasi nga, bobo ka naman talaga. Tanga-tanga ka. 'Di ba? At ngayon, ina-highlight namin para makita ng kapwa mo taga-Norte kung gaano ka kabobo. Yan po ang mga supporters ni Bongbong Marcos. Tanga. Ang dami-dami. Kaya may mga pumipigil sa akin, huwag mo i-address yan. No. Kolektahin natin yan. Kasama yan sa mga proof, libo-libong proof ng mga tangang supporter ni Bongbong Marcos. Diba? We really have to pay attention to these idiots. Kasi pag hindi mo pinansin yan, dadami yan. Pag di mo binunot yan, dadami yan. O, tingnan mo ngayon, anong narating ni Claude? Wale. Kasi lahat ng sinasabi niya, hindi naman niya kayang panindigan. O, diba? Diba? Pagkupal, itodo niyo yung kakupalan ninyo. Hindi yung kukupalin niyo kami, tapos pag binalik namin yung kakupalan niyo, wala pala kayong binatbat. Hindi exciting. O, di ba, Claude na tanga? Ano na?
Hmm. Bakit Okay. tinutukoy ni Claude na solid norte, yung North Cemetery? Yung norte. North Cemetery. Solid North Cemetery pa. Ayun. Okay, well, anyway. Well, that's geopolitics and that will be in another, madami na kayong material. Next question, Jason. Teka, Sas, excited ka dito sa yung mga geopolitics comment ni Inday? I don't want to expect. Talaga. Pero ako, kailangan talaga for me, non-negotiable talaga. Dapat magsalita siya tungkol dun sa, proxy war. Well, ako ay natuto na ako na always under-expect. Oo. Yeah, Hindi- oo. Pero Always- sa akin, madidisappoint ako sa kanya pag hindi siya nagsalita tungkol dun sa proxy war. Ano yan that's part of my Buddhist training. Kailangan parati ka lang nasa gitna. Nasa modulated level. Expectation, I'm under-expecting, ganyan. Parang walang- surprise. Parang walang disappointment. Parang walang suffering. parang walang suffering. Alam mo yun, lang girl, steady lang. Di ba? Steady lang. Pero kung bumaba ka pa dun sa under expectation, bakla todo na yun. May parang may parang ang tawag dito may yoga yan may yung ganyan yung mag-under expect ka ganun. Meron yung parang yoga na yung yoga for the mind, yung ganon. Yoga o meditation? Hindi kasi ang yoga, iba-iba yon. Ang yoga, iba-iba yun. Hindi lang ang yoga, hindi lang siya yung parang exercise na physical and things like that. Ganyan. So for example, yung tantric sex, yun parang yoga rin yun. Pero Ganun. may physical movement May physical movement. Tapos parang meron yung yoga na ang mo naman, kasi di ba ang goal ng mga ng Buddhist at saka Hindu, meron silang similarity when it comes to surviving suffering, ganon. May yoga for that. Tapos parang isa dun sa mga tenet nga is yun nga yung wag kang mag-over-expect. Yung dapat para hindi ka mag-suffer, kailangan mong i-detach yung sarili mo sa mundane. And one way of doing so is you don't expect. Kaya ako, I'm not expecting anything. Parang ito, hindi ko naman ina-expect na magiging ganyan si Sarah. Na magki-kill bill siya, no? Todo, na-kill bill. Diba? Actually, ina-expect ko magsasalita siya, pero ina-expect ko pag nagsalita siya, yung meron pa rin bang political consideration, yung mga ganon. Hindi yung ganyan, yung I don't give a fuck na, yung tinodo niya talaga na, which you cancel akong sige, lahat kayo tatamaan ng aking patalim. Ganon. Diba? So, parang, hindi ba? Na, what can we do? So, matagal pa yan si Sarah. I think yung geopolitics, ihuli niya yan kasi babanggain mo na dyan. I think so, dyan Martin muna before geopolitics. I think dyan sa geopolitics, siya magkakaroon ng politician belt. Ang baba na expectation ko, di ba? Diyan siya magkakaroon ng politician bent sa geopolitics. At pag nagkaroon siya dyan ng politician bent sa geopolitics, alam mong Sarah still gives a fuck for the presidency. So yun yung parang make or break kung makakaasa tayo sa Inday na presidente. Oo. Kasi yun yung cue. Yung geopolitics. It all boils down to that. Kasi the US right now, I think, is the US attitude right now is like the US attitude during the Marcos 1 period. Na, tangina, kailangan lang natin to kaya kailangan natin to. Hindi natin to pwedeng bengayin. Wala bang papalit dyan Siyempre, ang susunod na constitutional MS si Sarah. Hindi ba? Tapos titingnan din nila yung 2028, sino yung prospects. Hindi ba? So, given Martin Romualdez' bribery issue, na ang nag-issue pa ay Korte ng Amerika, bakla mahirap ilaban yon. Yeah. Bakla, alam mo Martin, this will be an issue that will hunt you in 2028, on the road to 2028. Bakla, Tulfo, nako, masayang-masaya ngayon yung Tulfo. Diba?
So doon natin makikita ngayon na syempre yung yellows, they will always nag-iipon din yan ng bala at alam nila ang pang ano nila sa magiging Marcos anointee. Corruption. And of course, who wants to be anointed by the Marcoses in 2028? Girl, it's a kiss of Chimbo Star. Ikaw ang kandidato ni Bongbong sa 2028. Bakla, it's a kiss of death. I'm telling you, kaya yung mga yan, may babaliktad dyan. Girl, ang ano yan, si Tulfo, girl, marami pa mangyayari on the road to 2028. Marami pa marireveal dyan na hindi natin alam. Ito nga, di ba, nakikita na nga natin ang pre-shock, di ba? Itong biglang, may biglang nagdameyo. Wala daw sa Pilipinas si, Anton. Di ba yung, wala? Okay, patatanong ko sa sa ating, ipapatanong ko sa ating Bureau of Immigration Department. Oh, di ba, ang dami nating department. Kaya yan. Kasi, ano mo ba yun? Narinig mo ba, nasubaybayan mo ba yun? Yung chinatsaka-tsaka nito ni Anton Lagdameo, yung mga Muslim politicians. Tapos yung mga di galit sila, parang, pinakikialaman mo kami, eme, ganyan. Tapos, nagsama-sama sila, nag-press con pa sila. Tapos parang, ikaw naman nagsasabi ng kung ano-ano sa sarili mo, binuntis mo pa yung asek mo, ganyan. Ginaganon siya ng mga Muslim. Ikaw nagsasabi ng lahat ng kalokohan mo, chinichismis mo pa sa aming lahat. Ay, ganun nung mayor, babaeng mayor. Ganun niya. Tapos, Di ba sinabi ko kasi, di ba, the house of cards is falling down. Baka it's house of cards. It's house of cards. Kaya nga ito si Inday, the earlier that she steps back, politics is the art of timing. You have to know that your enemies hate each other. Hate each other. Siyempre ngayon, nasa fight mode siya eh. Politician si Sara, alam niya yung kung saan yung timing na, okay, nakipag-anuhan na ako sa kanal, uupo muna ako sa bangketa. At panonoorin ko ngayon, anong mangyayari sa kanal kung wala ako dyan? Gets ninyo? So ngayon, di ba, si Anton wala na sa Pilipinas? Sino to? Sabi, kasi nga parang ang dami niyang bubu, dahil nga yung inaway niya. Ba't makakawain yung mga Muslim politicians, yung mga taga-bar? Ba't makakawain? Sabi nga ni Baste, sabi niya, ikaw Anton, napakatanga mo. Sabi niya, gano'n. Bakit mo iniisip na bakit mo iniisip, sabi ni Baste, yung mga Espanyol nga, hindi nasakop yung mga Muslim na yan. Tapos ikaw feeling mo, kaya mong sakupin yung mga yan. Alam mo, feeling mo, kaya mong diktahan yung mga yan kung anong gusto nilang gawin. Tanga ka ba? Sabi ni Baste. alam mo ang witty ni Bastidon, kasi may totoo naman. Ang tagal-tagal na walang makakontrol dyan sa area na yan, di ba? Kahit nga si Duterte lang, si Duterte pa, hindi naman sila kinontrol. Kumbaga, pinakinggan sila, tapos binigay ko anong gusto nila. And then, tapos biglang may darating, ang kapal na naman tawag, ang arrogante mong isipin na kaya mong kontrolin yung mga yung mga politiko sa BARM. O di ngayon, ano nangyari sa kanya? Ang witty ni Bastidon, parang mga Espanyol nga, hindi na kontrol yung mga Muslim niya. Kung piling mo, makakontrol mo. Sino ka? Hindi ka nasakop, tapos gusto mong sakupin. Hindi yun na nga ang eksena ng buhay, no? Kung ang mga kaaway mo ay magkakaaway din sila at kaya sila nag-unite ay dahil sa'yo. You must learn when you should lie low, step back, and then, sabi nga sa Art of War, do not disturb. If you sit by the river long enough, you will see the bodies of your enemies float by. Again, sabi nga ng Art of War, if you sit by the river long enough, you will see the bodies of your enemies float by. Magkakaway-away din yan. But, ano bang nag-unite sa kanila? Duterte. Okay. Yung mga kakamping, yung mga magkakampi nung sa isang bayan, they're not natural allies. Ano nag-unite sa kanila? Marcos. Kung nanalo na si Marcos, wala namang point na i-defeat ang sitting president, no? Parang hindi natin to kaya, lalo na backer niya ng Amerika. Makipag-unalan tayo.
hindi ko naman sinasabi na ang kakamping makikipag-join kay Sara, no? Maybe yung mga kakamping na parang naiintindihan na, ay putang ina, parang binudol din tayo. Oo. May ang problem kasi, eto kasi yung wala si Bongbong. Kasi may mga pink talaga na Lenny Sara from the very, very start. So ibig sabihin, amenable sila sa mga Duterte sa pagkatao ni Inday. Pero never nilang matatanggap si BBM. Actually, amenable sila sa Duterte pero Sara. Ayaw nila yung tatay. Oo. Ayaw nila yung tatay. Ayaw nila yung tatay. Amenable sila sa Duterteng Gusto Sara. nila Sara. Yan. Yan ang gusto nila si Sara. Pero, ayun na nga. So, magkakaroon yan ng bardagulan pagkatapos ng Senate election. Bakla 2028 is very near. The number 8 is very near the number 5. It's only 3 years. So, 3 years na yan, itong si Sara, kailangan niyang mag-decide. Makikipag-gladiator ba ako sa river? Or should I sit by the river banks and then long enough to and then braid my hair and then have a pampering, some pampering me time. And Sara has the luxury to sit by the river because company Sara ang time. Yes, because Sara is only 46 years old and this is her first pageant and she didn't expect to come from the top 10. She did not expect to be part of the top 10. Top 5. Top 10. And her family is the most important persons in her life. My family? My family? Nagigets ninyo? Yan lang talaga yan. Si Sara ngayon, ngayon siya? Ay, ginaganyan-ganyan siya ng mga tao. Ay, ng kanilang PR, no? Ay, si Sara, Brenda, nagme-meltdown, nagaganyan, nagaganito. Oh, salag-salagin niya muna yan ngayon. Pero at some point in time, Is that the reason why she was able to visit Naga? May mga Rosa na nag-facilitate ng meeting na yun. Rosa ang nag-facilitate ng meeting ni Inday at saka ni Lenny sa Naga. Diba? So, marami pa mangyayari mga friends. Hindi ba, malay mo yung Solid North maging Carne Norte. Lalong-lalo na, nandun nakaposisyon ang missile. Di ba, lalo na katapat ninyo ang Taiwan, may mga base militar dyan ang Amerika. Kung nagkainitan ng kung nabobo si Kamala Harris, kung siya yung nanalo, sorry na lang kayo. Yan tinatawag na karma. Hindi ba? And be sure when it happens, you will be sitting by the river. Be sure when that happens, hindi kayo pupunta ng Mindanao, hindi kayo pupunta ng Davao, hindi kayo pupunta ng na para magtatakbo-takbo. Hindi ba? Ngayon sinabi nyo, ngayon, marami pang pwede mangyari, no? Between 2025 to 2028, especially in the global affairs. Ano ba feeling ninyo? Anak kayo ng Diyos? Are you gonna be protected from ganda nyo naman sa lahat ng bansa sa mundo, kayo lang ang anak ng Diyos. Ang Israel nga kung saan pinanganak ang Diyos. Hindi mo na gets? Ang Israel nga kung saan pinanganak ang Diyos, nasa gera ngayon at nasa bingit ngayon ng panganib ng kanilang mga citizens, di ba? Citizens. Ngayon, paano kung natanga si Kamala Harris or napikon kung sino man sa kanila, no? Kung si Trump kay Harris, we'll never know. Mamaya nagkaroon ng topak yan or naudyok sila ng deep state. Ngayon sabi nyo kay Sara, wala ka na makukuha ang boto sa Solid North. Paano kung wala ng Solid North pagdating ng 2020? Paano ko, hindi naman na pala nag-i-exist yung Solid North when the reckoning period comes. In every war, supply lines po ang una-unang tinatarget. Bakla, supply line na sa inyo. Ano ba titingin ninyo? Ang gagawin dyan sa mga base dyan ng Amerika? Doon naka-station yung mga Typhoon, ha? Oo. Yung mga Typhoon. Paano kung ang mainitan, North Korea? True.
Maswerte na kayo kung ang mairita is China, wala siyang first use ng nuclear weapons. Eh, bakit ang mairita ang North Korea? Oo. Walang launch on warning ang China. Anong launch on warning? Wala, yung binanggit yun ni Ann Jacobson sabi niya, yung Amerika daw kasi at saka yung Russia, meron daw silang launch on warning na policy. So, Wala ibig siyang sabihin, no first use siya. It will not use nuclear weapons. okay, hindi sila gagante. Hindi sila gagante. Hindi sila una. Hindi sila mauna. Yes. So ngayon, ang North Korea, wala silang ganyan, be. Paano ngayon kung si Kamala Harris at si Trump ang kinanti-kanti nila, North Korea, agago. Paano pa nagkainitan ng ulo? Hindi ba? Bakla. Kaya ngayon, steady lang kayo. Naging ba kayo solid north, maging carne norte. Diba? You never know. Ang daming panganib na dinala ni Bongbong sa lugar ninyo. Sa lugar ninyo. Diba? Tapos, ginawa pa niyang Araneta country ang solid north. You'll never know. Kasi, pwede magkaroon ng nuclear waste spillage. Ang hilig pa namang magbalikatan dyan ng mga Amerikano. Ayan ang number one problema ng mga military exercises ng Amerika. Ang toxic waste. Diba yun? Mga bakla yun. Diba you never know? At hindi ito kasi at gusto kong isaksak nyo to sa utak ninyo. Ang naglagay sa inyo sa kapahamakan na yan ay ang anak ni Apo Lakay. Diyos me. Ulitin ko, ang naglagay sa ang magiging kapahamakan na yan, it will come. Either it's going to be a Carmenarte episode or a toxic waste leveling. Bakla. It will come na pakialam sa inyo mga Amerikano. Ginawa na nila yun sa Subic, sa ganyan. Kasi sa inyo pa, sino ba kayo? It will come. At gusto ko lang na iparating sa inyong lahat na hindi si Sara, hindi ang mga Duterte, hindi ang mga taga Mindanao, hindi mga Bisaya, hindi isang Bisaya ang may dahilan kung bakit kayo malalagay sa panganib in the future, maybe not in 2028, maybe after 2028, kundi ang anak ni Apo Lakay. True. Eh, di ba kaya nga nilagay daw dyan para ma-deter yung war? Lokong pag-iisip. Hanggang ngayon. Di ba sa shifting ng powers, diyan ka pa nagpadagdag ng base ng US sa bansa mo, kung di ka ba naman ewan ko ba. True. Ayun. Teka, tapusin na natin to at malapit na.